Kapag ganito ang ubo ng inyong mga mahal sa buhay, lalo na mga bata sa pamilya, yung walang tigil at parang nabibilaukan na at naghahabol ng hininga, huwag ipagwalang bahala yan at agad nang kumonsulta sa doktor dahil baka ito na ang kumakalat ngayong pertussis o whooping cough. Kapag hindi naagapan, maaari ito magresulta sa komplikasyon na kamamatay, lalo na sa mga bata at sanggol. Ang mga komplikasyon ng pertussis is pag hindi tumitigil yung ubo, pwede kang mabawasan yung hangin sa katawan mo, pwede kang mag-respiratory failure, pwede kang mag-pneumonia. Napaka-delikado to sa mga bata less than 1 year old, especially yung mga infant pa na walang mga bakuna. Di tulad ng COVID o trangkaso, hindi virus, kundi bakterya ang sanhi ng pertussis, kaya pwede itong gamutin ng antibiotic. Pero tulad din ng COVID, ang paraan ng hawaan dito, respiratory droplets na lumalabas sa bibig at ilong sa pagbahing o pag-ubo. Dahil dito ay nire-recommenda ni Dr. Solante na bilang dagdag proteksyon, lalo na sa mga lugar na maraming kaso ng pertussis, ang pagsusot ng face mask sa mga paaralan. Hindi rin ligtas dito ang mga matatanda na bagamat hindi makakaranas ng matinding mga sintomas, ay maaari namang makuha ang bakterya at makapanghawa. Isa yan sa mga source ng infection ng adult din. So kaya importante sa mga adult din, pupunta din sila sa mga doctor sila na especially yung mga may mga edad na magpabakuna rin para at least protected at hindi magkasintomas at hindi makakatransmit sa mga bata. Ayon sa Department of Health, mayroon nang nai-record na 453 na kaso ng whooping cough sa unang 10 linggo ng taon. Malayong-malayo sa naitalang kaso sa parehong panahon sa nakalipas na 5 taon. Sa Quezon City, unang 3 buwan pa lang ng 2024, mahigit 20 kaso na ang whooping cough ang naitatala. Malapit na niyang abutan ang 27 kasong naitala ng lungsod sa buong taon ng 2023. Kaya sabi ng lokal na pamahalaan, kailangan natin ideklara na meron po tayong pertussis outbreak sa lungsod Quezon. sa Barangay Payatas B, nakatuon ang Epidemiology and Surveillance ng City Health Department. Hindi sinasabing dito nagsimula ang impeksyon, pero dito napaulat ang case number 1 ngayong taon. Magkambal po sila, no? So nagkaroon na rin po ng simptomas yung kakambal niya, no? So on March 8, the twin sister also tested positive for the pertussis. Nakahawa na yung kakambal. So unfortunately, ang isa po dito ay namatay. Nagkasintomas din ang 2 pang kapatid ni case number 1. Pinakwarantin ng LGU ang household na napuruhan ng pertussis. Madaling gamutin ang pertussis kung naaagapan. Pero mabilis daw kumalat kung maraming hindi bakunado sa komunidad. Ayon sa QC-LGU, sa bakuna sila may problema. Kailangan ng Quezon City ng mahigit 42,000 doses ng pentavalent vaccine para putulin ang pagkalat ng sakit. Pero sinabihan daw sila ng Department of Health na July pa darating ang supply, kaya naghahanap na sila ng ibang mabibili. Kung meron naman kasing supply na available ng pentavalent vaccine, hindi po tayo magde-declare ng outbreak because that means that we can easily control the situation.